Walang kabog-abog. Sinabi po ng OpenAI na ang tunay na mayroong TikTok, fake TikTok accounts at FB accounts ay yung Marcos, si Jigger, PR firm ni Yossi Tangco. Senator Cayetano move to amend the motion of Senator De La Rosa as follows. Yung motion ni Senator De La Rosa, i-dismiss. Tapos, in-amend. Ibig sabihin, gustong binago po ni Senator Cayetano yung motion ni Senator De La Rosa na i-dismiss. Ito na po yung wordings. That the articles of impeachment be returned to the House of Representatives. So isosoli po yung article of impeachment without dismissing or terminating the case. Di ba? Salitaan lang yan eh. Without dismissing or terminating the case until such time that. Yan. Hindi po i-dismiss hanggang hindi po yan i-dismiss, pero kinakailangan po nilang masunod itong dalawang provision. Number 1, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceedings shall be initialed against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances on the filing of first through 3 impeachment complaints. Diba? Kasi sinabi ni Senator Bato, teka muna, baka yung basehan natin ng impeachment ay labag sa batas. Kaya, i-certify muna nila. I-certify muna nila na ito ay hindi labag sa batas. Okay yun, kayang gawin yun ng 19th Congress. Ngayon, yung number 2 ang hindi po kaya ng 19th Congress. Boss Baz, banata mo di NPA. Kinukundin ako po yung mga NPA supporters at NPA. Hindi ko alam. Hindi ko po alam kung bakit po may mga ganyan. Ganyan yung mga yan, no? Basta lang, gusto na lang nila. Badong, ikundin na mo rin yung China. Kinukundin ako po yung China. Ano pang gusto nyo ikundin ako? Nagpapatawa lang ba kayo? Patawa lang daw yun. Huwag nyo ko hamunin ng mga ganyan. Hindi po ako miyembro ng Makabayan Black. Nagtatagalog lang ako pero hindi ako makabayan. Makabayan Black Makabayan po ako sa Makapilipinas pero hindi po ako miyembro ng mga Makabayan Black. Kunder na mo rin. Earlier. Okay. Ito po yung number 2. The House of Representatives of the 20th Congress. The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. So, ano po ang ibig sabihin na to? Ang magsasabi po sa Senado, kung gusto nilang ituloy yung impeachment, hindi po yung 19th Congress. 20th Congress. Yung susunod na po. Paano magkakaroon ng trial? Sinabi na nga ng Senado, hihintayin namin kung gusto ng 20th Congress na ipurso pa yan. Willing pa silang ipurso yung impeachment kay BP Sara. So wala na pong magaganap na impeachment trial dahil pinagbotohan na nila na ipauubaya na nila sa 20th Congress ng HOR. Naintindihan po ninyo? Ano po pong usapin? Kaya dahil naunawaan niya ni Coco Pimentel at saka ni Laila De Lima, kaya sila nang gagalaiti. Kaya nila sinasabi, si De Lima, ang sabi niya, ang remand na yan at return
ay nice way ng pagsasabi ng dinismiss namin. Si Coco Pimentel naman, synonym, kung ang synonym ng forthwith ay immediate, ang synonym naman po ng amend, remand at saka return ay dismiss. Kaya basically dismiss na po ito. Ngayon, kung humirit po, kung hihirit po itong 19th Congress, hindi na po sila pakikinggan. Kasi 20th Congress na sinabi ng Senado eh. Wala na pong trial sa 19th Congress. Naintindihan nyo na? Ganun lang po yun. Ngayon, pag may narinig po kayo sa iba, nakakaiba, saan nila kinuha yun? Ang linaw, oh. Yan po yung pinagbotohan eh. The House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue. 20th Congress na po ang hinihintay nila. So tama po ang analysis ni Coco Pimentel na top 1 barnatcher. Tama rin po ang analysis ni Laila De Lima na DOJ Secretary, former DOJ Secretary, na dismiss po ng Senado itong impeachment trial kay VP Sara. Kaya nga po may sulat si Chis Escudero na wala na pong hindi na po matutuloy yung pagbabasa sana ng mga congressman ng articles of impeachment ngayong araw. Kaya wala na po yun. Bakit wala na po yun? 20th Congress na po yun. Top 4 sa bar exam si De Lima. Kita nyo? Tapos makikinig kayo sa mga ni hindi abogado. Yun po yung ibig natin sabihin. Sa matatalino po, wala na yan. Alam na nila. Kaya sila nagalit. Kaya galit na galit. Pero ang mga humihirit, yung mga katulad ni Jok, no? Yung mga katulad ni Congresswoman Zamora ng San Juan, na ang ganda pa naman. Uy, may nagpakape, hindi natin nabati Baka magtampo. Dahil lang, batiin ko lang yung mga nagpakape. Thank you very much kay Reggie Ramirez. Gawin na natin to si Reggie Ramirez na moderator na pala siya. At saka si Arfel Villacorta, una sa balita, uli sa impormasyon, pindot na. Thank you very much sa inyong pagpapakape. Yan. Okay, sa iba pa pong balita, okay na ba? Punta na tayo mamaya ng mga tanong Marami pa tayong pag-uusapan. Eto po, balik na naman tayo dito kay matindi talaga to si BBM no? Sinisisi po ni BBM ang dating administrasyon sa San Juanico Bridge. Ito po sabi ni BBM, no? President Ferdinand Marcos blames previous administrations. Hindi lang naman pala si Digong. May S Ibig sabihin, yung mga nauna pa kay Digong, previous, for not regularly checking the structural integrity of the San Juanico Bridge. Yan. Says standard is for engineers to conduct inspection and maintenance every 3 years. Diba? Alam niyo naman tong gobyerno to, sisi lang lahat Sinisi lang po lahat sa dating mga pamahalaan. Ngayon ang tanong, buwan po, Mr. President, ilang buwan na po ba kayo sa panunungkulan? Bakit sinisisi niyo po? Alam niyo yung mga tokes na ganyan, Mr. President, pwede lang po yan kung kauupo niyo pa lang. Di ba? Bagong upo kayo. Tapos nakita niyo, naku, may nag-recommenda sa inyo. Naku, dapat na nating isara tong San Juanico Bridge dahil parang umuuga na. Okay po yun. Kung kayo ay ilang buwan pa lang.
Pare, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. 3 taon na po kayo. 3 taon na po kayo, Mr. President. Kayo na rin nga may sabi, di ba? Kayo na rin nga po yung may sabi na every 3 years. Mahigit na po kayo 3 taon. Wala ba sa kalagitnaan man lang na hindi na po namin kayang sagutin yan. 3 taon na po kayo. Baka na-check yan ng panahon ni Digong. Tapos every 3 years ka mo. Di panahon mo na para i-check naman. Huwag pasa ng pasa. Nawiwili ka eh. Nawiwili po kayo, Mr. President. Lagi niyong pinapasa mga problema niyo eh. Di ba? Kaya wala kayong nalulutas eh. Okay, ito po ang sinabi ni Joel Chua. Parang hinaharang nila ang demokrasya dito sa ating bansa. House Prosecutor Joel Chua. Ito ay maliwanag na paglabag sa ating saligang batas, sabi ni Joel Chua. Parang hinaharang daw yung demokrasya. Alam niyo po ba ibig sabihin ng demokrasya? Ang kahulugan po ng demokrasya, rule of majority. Igalang mo yung kagustuhan ng nakakarami. Tanong ko lang, ilan ang pumirma impeachment against Sara Duterte? 200 plus na congressman. Dami. Ang dami Congressman Chua, ang dami. Kaya dapat igalang. Ilan ang bumoto kay BP Sara? 32 million. Wag na yung 30. Sa butal na lang. Sino mas marami ngayon? Rule of majority. Sino po majority? Huwag kayong banggit ng salita. Hindi po usapin ng demokrasya to. Kasi kung usapin po ng demokrasya, sa butal pa lang ni BP Sara, hindi na kayo aabot. Ang pumirma sa impeachment ay 200 mahigit na congressman. Ang bumoto kay BP, ibig sabihin, bakit bumoto? Naglagay kay BP Sara bilang Vice President, 32 million. Ilan ang gustong magtanggal? 200 mahigit. Ang usapin ng demokrasya ay usapin ng bilang. Sino po mas marami? 32 million? O 200 mahigit. Gawin mo ng 300 para walang butal. 300 or 32 million. Sino po sa tingin nyo mas marami? Demokrasya kasi. Hindi naman po usapin ng demokrasya. Kung usapin po ng demokrasya, talo na kayo. Naintindihan po ba ninyo yung demokrasya? Rule of majority. 32 million laban sa 300 na para walang butal. Huwag nyo sabihin yung demokrasya kung hindi nyo alam ang gamitin. Hindi po demokrasya tawag dyan. Pwede pa sabihin nyo, hustisya. Yan. Pero pag demokrasya, usapin po yan bilang ilan. Ilan po ang bumoto, ilan ang naglagay bilang Vice President kay BP Sara, at ilan naman po ang gustong magtanggal. Di talo kayo. Okay. Hustisya para sa may makasaya. Huwag gano'n. Gigil. Gigil na gigil eh. Sa mga nagsasabi pong illegal, sino po kayo para magsabi kayo na illegal? Ayon po kay Senate President Chis Escudero, Korte Suprema lamang ang pwedeng magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang konstitusyonal at hindi. Gusto nyo pakinggan si Adolf Ascuna? Kinukot nila yan pagpabor sa kanila Tanong ko po, bakit hindi nyo ikot ngayon si Adolf Ascuna? Sabi ni Adolf Ascuna, kakaiba to. Kakaiba tong ginawa na to. Mukhang pwede po nilang gawin niya. Hindi po sigurado kasi wala pa pong nagaganap nito Huwag po kayong mas marunong pa sa Korte Suprema. Di ba? Ito nga impeachment ng Vice President kakaiba rin
Ngayon lang po tayo makakarinig na in-impeach ng Vice President. Para saan po? Kasi palpak ang gobyerno, kaya impeach nyo Vice President. Eh di impeach nyo sana yung Presidente. Ngayon, eto po kasi naghihintay tayo eh. Feeling ng mga to, may puwersa pa sila eh. Naghihintay po kami ng EDSA ninyo. 1-0 po, lamang ang Bangaw. Bangaw po ang nasa EDSA. Wala po realista. Ang tatapang, sige, gawin nyo yan. Sige, malilintikan kayo sa amin, mag-e-EDSA kami pag kayo. Asan na? Ang daming matatapang Yung mga pare, asan na kayo mga pare? Yung mga may-ari na eskwela, nasan na? Hinahamon ko kayo. Sa EDSA, putya ko sa hindi EDSA, hindi naman yan yung hamon nyo, EDSA ang hamon nyo. Kung saan-saan lang, kaya din namin yan kung saan-saan lang. Anyayabang nyo, EDSA ang gusto nyo Di ba? At least kami, totoo, nag-EDSA shrine kami. EDSA, Bangaw. Ito po, isa pang galit na galit to, si Christian Esguera. Bakit daw si Bato? Di ba sabi ni Bato? Siya po ay Holy Spirit on sumanib kay Bato. Wala raw karapatan si Bato na saniban ng Holy Spirit. Bakit pandilawan lang ba yung Diyos? Nakakontrata ba sa inyo yung Diyos? Pandilawan lang? Tindi mo. Huwag niyo pong idamay si Lord. Holy Spirit, kayo lang ang may karapatan na lukuban ng Holy Spirit. Ang lupit niyo naman. Pati pananampalataya, ini-itsepwera nyo kami. Sobra naman kayo. At syempre po, ayan, pinabasbasan. Pinabasbasan po yung articles of impeachment. Wala na po yan Tapos na po yung na yan. Ito po, ang pinakamalupit na balita ngayon, sila po nag-aakusa, di ba? Kalat ng fake news, mga troll farm, etc. Ito po, huli ka, Boy PR. Ayon po sa billionario.com. PR film of Yossi Tangco's son, Jagger, behind fake TikTok FB accounts boosting Marcos, dissing Sara Duterte's Princess Fiona during campaign. Ang nagsabi po niyan, hindi po kung sino man dito sa Pilipinas, yung OpenAI. Ginamit po nitong ni Jigger, Jigger Tangco, ang mga fake TikTok at FB accounts para maboost po si Marcos. At ano ba yung diss sa Tagalog? Dissing Sara Duterte para po siraan si Sara Duterte. Akusa kayo ng akusa na may troll farm ang mga Duterte, may mga fake account. Ito po, walang kabog-abog. Sinabi po ng OpenAI na ang tunay na mayroong TikTok, fake TikTok accounts at FB accounts ay yung Marcos. Si Jigger, PR firm ni Yossi Tangco. Yossi Tangco's son, Jigger. Kayo pala. Kayo pala ang may TikTok fake accounts. Kayo pala ang may FB fake accounts. Kaya nagtataka ako Inaakusahan nila yung mga vlogger. Vlogger nga kami. Yung account namin na FB, hindi po yan peke. Kami nga may-ari Peke. Ang meron palang TikTok at FB accounts ng mga peke ay kampo ninyo. Ngayon po, ano po ang Ito po
Ano po ang aral natin dito? Kahit magbayad po kayo, ano sabi ng OpenAI? ChatGPT, yan po ginamit eh. Pasensya na kayo, hindi ko po alam yan. Ang alam ko lang parang Google yan. AI daw, AI yan, ChatGPT, tsaka OpenAI. Pasensya na kayo kung hindi ko kabisado. Pero ano po ang sabi nila? Pinalalabas po, bakit po may mga TikTok at FB account? Papalabasin po niyan, mapapalabas po na kunwari maraming nag-engage, di ba? Nag-engage dun sa mga post nung mga peking account, mga wala naman pong mga followers. Binasa ko mga walang followers, mga wala talagang mga pinopost. Ha? Yung fake TikTok account, yung nagko-comment, peke din. Di ba? Peke din po. Para lumabas na mukhang maipakita. Mas matalino pa po sa atin yung AI. Hindi naman mas matalino sa atin. Kaya po matukoy ng AI kung mga peke po yung mga nagpapatakbo ng account na yan. At kaya rin pong tukuyin ng AI kung yung mga nagko-comment sa mga account na yan ay peke din. Yun yung kahulugan nun. Ngayon, naintindihan na natin. Tama yung sinabing comment. Kung ano yung inaakusa, malamang yun. Kaya yung nag-aakusa ng mga magnanakaw yung mga Duterte, malamang. Yan yung mga taong ayaw mag-open ng book. Tagal na ni Tatay Digong, di ba? Nung inakusahan nyo pa lang si BP Sara, sinabi na ni Tatay Digong, open your book. Paano nyo ginagastos yung budget ninyo sa House of Representatives? Sabi ni Tatay Digong, pinaka-corrupt sa lahat, House of Representatives. Dahil dati siyang congressman. Kayo pala may mga trolls. Pero ano po ang aral natin dito? Kahit magparami ka ng trolls, wala pa ring epekto dahil ang nagko-comment hindi pa rin mga totoong tao. So, ang talo lang po dyan, yung nagbabayad. Kasi magre-report yung nagbabayad. Boss, 20 million. 20 million yung nag-react dito sa tigilan mo na ako, Fiona. O Fiona, kung gaano ka kapangit ang mukha mo, ganun din kapangit ang ugali mo. Boss, 20 million na nag-react. Fake engagement din. Fake issues, fake poster, fake lahat. So, hindi rin po pala nakakarating yun sa totoong tao. Wala din. Kaya kayo mga politiko, nagbabayad kayo para magkaroon ng mga fake, wala rin pong silbi. Dahil, ano pong epekto nun? Panay fake po yung umiinog po siya sa mga fake accounts din. Ang nagko-comment sa kanya, peking accounts din. Peking TikTok at Facebook account din. Kaya nga kayo nag-create ng maraming fake na Facebook para kumalat kayo, di ba? Hindi rin po pala. O ngayon po, nilalantad sila ng OpenAI. Ayan po, may pangalan. May pangalan po at kanino pumapabor yung mga peking TikTok account na to? Kay Marcos. Sino po sinisiraan? Si BP Sara. Ang linaw po niyan. Yan po ay mababasa nyo sa politico.com. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.